Eto, ayon daw po kay Senator Ping Lacson, and mga kababayan ha, ang source po natin, Abante TNT, tunay na tabloidista. Sabi po dito mga kababayan, ayon daw kay Senator Ping Lacson, basahin ko na lamang po para maintindihan nating lahat. Bagsak na ang rating ng Senado dahil sa isiningit na pork barrel. Ibig sabihin, sino pinapatamaan niya dito? Sino pong sinisisi dito ni Senator Ping Lacson? Si Senate President Chis Escudero. Kaya daw bumagsak mga kababayan ng Senado kasi dahil po doon sa insertion ni Senate President Chis Escudero. Alam niyo kung hindi kasi nag-insertion, kung hindi kasi nabuking ng mamamayang Pilipino yung 142 billion pesos mga kababayan, hindi po babagsak ng ganyang katindi ang Senado. Bagsak talaga ang rating ng Senado, buti pa ang Kamara. Kasi nga maayos yung pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, kawawa ang kalagayan ng Senado ngayon. Bakit natin nasabi? Ang panawagan na ng mga kababayan Pilipino po natin, abolish na ang Senado. Kasi nga, wala daw pong kwenta. Kasi nga, Senado daw ng mga Duterte at hindi naman daw Senado ng mamamayang Pilipino. Lalo na nagalit ang taong bayan nung hinarang nila yung 200 pesos na dagdag sahod sa mga manggagawang Pilipino. At nabalitaan na lamang or bigla na lamang lumabas pagkatapos nilang gawin yon yung 142 billion na insertion ni Senate President Chis Escudero dyan po sa 2025 national budget. So kahit sino talaga mga kababayan, magkakaroon ng interest at galit sa Senado. At ang isa pa dito na nakakapagpagalit, asahan nyo na nababagsak pa ng matindi ang rating ng Senado ay dahil po doon sa pakikipagkita ni Senate President Chis Escudero bago nila ibaon yung impeachment ni Vice President Sara Duterte doon po sa Chinese ambassador dito po sa Pilipinas. Alam naman po natin mga kababayan, napakainit ng issue sa pagitan ng Pilipinas at saka ng China. Tapos makikita mo yung Senate President bago magbaon ng impeachment sa Senado, nakipagkita muna or nakipagtagpo muna sa Chinese ambassador dito sa Pilipinas. Kahit sino talaga mapapaisip mga kababayan na baka may nangyaring focus-focus diyan po mga kababayan sa impeachment ni Sara Duterte, kaya ibinasura na lamang ng ganong kadali. Kasi ito bakit natin sinasabing ibinasura? Kung ang sinasabi naman ng Senado, archive. Maliwanag naman mga kababayan na yun din yun. Wala lang kasi sa rules ng Senado yung dismissal, kaya ang ginawa nila, itinago na lang nila yung dismissal sa pangalang archive. Kasi alam naman po natin na malabo ng umusad yung impeachment na yan. Pwera na lamang sa darating na February 6, 2026. Doon pa lang magkakaalaman kung ito ba ay may pag-asa or wala. Ito pong impeachment na ito. Anyway, mga kababayan, ito, patuloy natin basahin. Sabi po dito, ayan na, sabi po dito sa balitang ito, para makabawi ang Senado sa mababang trust at performance rating nito, dapat maging susi ng institusyon ang pagsisikap nito upang labanan ang katiwalian at pairalin ng transparency ayon kay Senador Panfilo Lacson mga kababayan. Tama naman nga, totoo naman. Para makabawi ang Senado, imbestigahan dapat ni Senator Ping Lacson itong si Bongo. Yung anomalya ng pamilya ni Bongo na kumakamal ng napakaraming kontrata at trabaho at proyekto dyan po sa ating gobyerno, lalo na nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dapat po maimbestigahan po yan. So sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Sabi niya, maaaring dahilan ng mababang rating ng Senado ang public perception tungkol sa isiningit na pork barrel ng ilang senador at ang pagkahawak ng Senado sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Nakaapekto din siguro yan, rightly or wrongly, perception yan. Kasi yan ang nakikita o nababasa araw-araw. Combination of so many factors. Kaya kailangan maging maingat kami, pahayag ni Lacson sa isang panayam sa telebisyon. Sa naiulat na survey ng Okta Research, mula Hulyo 12 hanggang 17, bumagsak ang trust rating ng Senado mula 57 hanggang 49% na lang. Alam niyo, sa totoo lang, dahil po sa ginawa nilang paglilibing do sa impeachment ni Sara, asahan nyo na lalagapak pa ng matindi ang rating ng Senado. Buti nga sa inyo. Dapat ma-abolish na kayo. Di ba? Alam nyo na humihina na at pabagsak na ang imahe ng Senado. Kasi nga, hindi po talaga nakakatuwa ang ginawa po nila. Ang kinalaban nila dito, interes ng taong bayan, interes ng mamamayang Pilipino. Kaya dapat lang talaga sa kanila yan. Ano po sasabi pa dito? 57%
bumagsak ng 49%. Asahan nyo na, babagsak pa yun ng 30%. Ano po yung rating ng Senado na yan. Sabi ba dito mga kababayan, ipinonto ni Lacson anong ginawa ang survey, may mga senador na naiiugnay sa pagsingit ng 142 billion sa BICAM insertion at may pagpuna sa ilang senador na may kinalaman sa impeachment case ng Vice Presidente. Sinong pinupuntrya dito? Si Senator Ping Lacson. Si mga kababayan, sina Joel Villanueva, sina Chis Escudero, sina Bato de la Rosa, sina Bongo, at yung iba pa. Ano po na maka-pro-impeachment ni Sara Duterte na ma-dismiss. Yan po yung pinupunto dito. At saka sina Joel Villanueva na nakinabang doon po sa insertion sa 142 billion ni Chis Escudero. Yan po yung mga pinapatamaan dito ni Senator Ping Lacson. Sabi pa dito mga kababayan, ayun baka sabihin nyo wala tayong binabasa. Masyadong maliwanag. Ayan. O ayan. Baka sabihin nyo, ba't ganun? O ayan na lang. O ayan. Baka sabihin nyo wala tayong binabasa eh. O ayan O sabi pa dito mga kababayan, eto pa daw. Sa kabila nito, nasan ba yun? Oo. Sa kabila nito, nabubuhayan ng loob si Lacson sa mga kilos sa Senado, kamakailan kabilang ang pagbubukas ng budget process hanggang bicameral conference committee. Nakatulong din na nalagay on the spot ang mga mambabatas matapos ang State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Sana masustain at manatiling transparent at hindi bulungan ang BICAM mangyari sa 2026 budget pag tinalakay natin ito ayon kay Lacson. Sabi pa dito, iginiit din niya ang patuloy niyang bubusisiin ang budget at irregularidad sa mga flood control project. Nabanggit na ni Lacson na balak niyang ibunyag ang kanyang natuklasan, ang kanyang natuklasan at matutuklasan sa privilege speech sa mga committee hearing. Nabunyag na ni Lacson na bagamat nailaan sa Department of Public Works and Highways ang higit 2 trillion para sa flood control program mula 2011, hindi pa rin natutugunan ang problema sa pagbaha. So ibig sabihin, mula 2011 bago maging presidente itong si dating Pangulong Duterte, may issue na po ng flood control. Mas lalo nga lang lumaki yung budget na nakalaan sa flood control. Kung titingnan din ninyo, willing kayo mag-research, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, pinaglaanan po yan ng napakalaking pondo. Ang problema, hindi po mga kababayan na nagawa or hindi na trabaho ng gobyerno ni dating Pangulong Duterte sa pamamagitan ng kanilang build yung mga flood control project. Binabaha pa rin ang kamay nilaan at talagang yung ibang mga lugar po natin, kita nyo naman na sinasabing pinaglagyan ng mga flood control project, kita nyo naman na wala talagang flood control. Ibig sabihin, talagang kinurap lang ng ilang mga senador, ng ilang mga kontraktor at ng ilang mga mambabatas yung mga budget para po doon sa flood control. So ngayon, maliwanag dito mga kababayan na sinisisi ni Senator Ping Lacson etong si Chis Escudero at ito pong si Joel Villanueva at yung ibang mga senador na nangangarap at sinasabi ng harapan sa taong bayan na i-dismiss yung impeachment dito po sa pagbaba ng rating ng Senado. Kasi nga naman mga kababayan, sa totoo lang, matindi po ang nangyayari ngayon na karma dito po sa Senado. Inaayawan na ng taong bayan ng Senado dahil nga maliwanag sa isipan ng mga kababayang Pilipino po natin na ang Senado ay hindi po talaga Senado ng taong bayan, kung hindi, Senado po talaga ng mga Duterte. Kaya nga mga kababayan, kung makikita ninyo, bukod din sa pagbaba ng rating ng Senado, isunod-sunod na rin yung mga panawagan na dapat nang i-abolish ito pong Senado. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi nyo? Hingil po sa patama ni Senator Ping Lacson dito mga kababayan kay Senate President Chis Escudero at sa mga kasamahan niya pong senador dahil sa pagbagsak nga naman ng rating ng Senado. Kasi biruin nyo kapag ka bumabagsak ang rating ng Senado, isa lang ibig sabihin yan, wala nang nagtitiwala sa Senado or pabawas na ng pabawas yung mga tao na nagtitiwala sa kapangyarihan at kakayanan ng Senado. San ka ba naman nga nagkatala? Sila ang tagagawa ng batas pero sila din ang sumasaway sa mga batas, 'di ba?